Alright, so good morning uli. Babalik tayo. So, nagpalipad tayo ng mga panlaban natin. Lumipad yung Super Duo, tsaka isang Norte, tsaka yung Indigo na tinitrain natin. 20 minutes na sila, wala pa rin. Nawala na naman sila. So yan, pinaronda natin yung 4, hanggang ngayon wala pa rin. Ito yung mga YB natin. So ayan, YB natin ngayon. Abang mga kulay yung nandito. Diesel, may isa tayong Indigo dito eh. Ito, Indigo. Ayan. So kaya pala tayo nag-video ngayon is para doon sa topic nga natin about sa culling. Bakit nga ba importante ang mag-culling? So yung mga ikakal natin ngayon, mga kabatch din, halos bata lang sa mga to ng konti. Ito kasi mga ibon natin na to nasa 2 month, mag 1 month mahigit tong mga to. Yung ikakal natin is nasa 3 weeks old if I'm not mistaken. So i-explain ko sa inyo kung bakit natin kailangang ikal yung mga ibon na yun. Yung mga kabatch na itong mga ibon na to. Yung mga ibon na yun is ano rin sila, may bloodline din sila, importanteng ibon din sila, pero kailangan na talaga natin silang ikal. So punta muna tayo doon sa breeding area natin. Let's go. Alright, so ayun nga, ito yung mga ibon natin na may sakit. Oh no! Wala tayong magagawa kahit na kompleto ang vitamins, healthy sila nung lumabas hanggang sa lumalaki, pero biglang tamaan ng sakit, di naman natin gustuhin. Talagang meron at merong nangyayaring ganun. So itong mga ibon na to ay ang tatay nila is si yung global natin na imported, yung OLR finisher, yung Indigo. Ayan, kung makikita nyo, may Indigo pang isa. Makita nyo yun, Indigo to, ganda sana ng kulay. Kaso nakita nyo naman may sakit nga. Tas itong isa, ayan. Ang nanay naman nila is yung nakuha natin kay Sir Jaime Lim na line breed ng Roots and Sonhe. Yung sa line breed na Amazing Ami. Tas ang tatay si Spartacus. Si Spartacus is finisher ng South yun eh. Finisher siya ng South. Tas may nakuwang 4 na prizes. So hindi man natin gustuhin, kasi sabi ko nga, meron tatamaan. So ito yung mga for culling natin ngayon. Ang nangyayari dito is hindi nila parents to, by the way. Hindi nila parents yan. Seater lang kasi itong dalawang to, itong rare color na yan. Isang kulay ba to? Saddle. Ito saddle opal. Kasi isang yellow. Bali hindi nila parents yan. Seater lang yung mga yan. Kaya iba yung kulay niyan. Hindi yan yung parents So ayun nga, break tayo. So ayan, kung nakikita nyo, ang papayat na. Nagka-ano kasi to, itong seater na lalaki, itong cock, yung nakita nyo yung itong ito, nagka 1 eye cold to. Hindi naman natin gusto. So syempre yung mga YB niya nagka 1 eye cold. Sinubukan natin gamutin, ayan, gumaling na to sa 1 eye cold. Pero yung mga sisiw, ayan, hanggang ngayon meron pa rin. Ano, tumutulo talaga yung mga sipon. Ayan, nakikita nyo ba yan sa video? Tumutulo talaga yung sipon. So hindi man natin gusto, kaso talagang kailangan eh. Ang purpose kasi talaga ng culling, para ma-eliminate natin yung mga ibon na hindi naman natin na kailangan. For example, ito, paano natin ma-erase to? Ang mga ibon na to, sigurado pagka lumipad na to, kung hindi man sakitin, hindi rin tatagal sa arera. Gawa nga ng syempre sa internal nila, nagkaroon na sila ng problema habang sisiw pa. Wala na tayong aasahan sa mga ibon na to kasi talagang malalala na sila. And as much as possible, sa akin kasi strict talaga ako sa culling. Since dati nag-aalaga talaga ako ng manok, pag nakakita ako ng medyo pike or may something na hindi ko gusto, kinakal ko talaga. Siguro doon sa ibang mga kasama natin nag-iibon dyan, hindi nila kaya, pero it's a must. Kailangan talaga, kasi kung hindi nyo gagawin to, puro mga ibon na sakitin. Kung hindi man sakitin, mawawala rin sa karera, sayang oras at panahon. Yung pinakain mo pa, vitamins pa, habang lumalaki sila, masasayang lang din. And then parang ito, sinubukan naman natin siyang gamutin.
Kasi nga gusto ko yung kulay niya, i-keep ko sana siya. Kung hindi man siya, kahit hindi ko na siya i-erase, i-keep ko lang kasi nga kulang ako ng kak, kasi possible kak to. Since wala talaga na siyang pag-asa, wala na tayong magagawa, kailangan na talaga siyang ikal. Ayun, ikakal na natin siya. So, balik ulit tayo. Medyo napapakwento eh. Ano nga ba ang importance ng culling? Ayun nga. So, katulad ng sinabi ko, less sa pakain, hindi ka na masasayang oras. Parang itong mga to, wala naman ng pag-asang ibon. Ikal nyo na. Pagka kunyari, nakita nyo yung pakpak, putol, ang gagawin nyo dun. 'Di ba? Unless breeder siya. Kung nakitaan nyo na yung ibon, mas lalo sa mga flyers nyo na talagang meron silang sakit na pabalik-balik, ikal nyo na lang. Kasi meron na ako na-try. Ito yung previous, yung sa Super Trio natin. Kung nanonood kayo ng mga previous vlog natin, yung isa doon, si Rasky, si Lady Virus, is 3 times nagkaroon ng one eye cold yun. Halos laging may one eye cold. So, ginamot ko lang. Sinubukan ko kasi maganda nga yung lahi. Wala talaga. Umuwi siya nung medyo malapit pa. Umuwi siya pero late. Hindi naman naka-cut off pero late. Tapos nung mga sumunod na hanggang sa na-cut off, and then hanggang sa nawala na. 180, 170 pa lang ata siya nung nawala. Basta bandang Bukawi, Bulacan yun. Nasa 170 dito sa atin. Sa Pangasinan. Ay dito sa loft ko. Nawala nga. So, wala rin tayong asahan. Sayang lang din yung panahon at vitamins natin doon. Pero, part of the game, at least na alam natin. So, ito, ikakal natin sila ngayon. Hindi na natin papakita yung procedure kung paano natin sila ikakal. Kunin lang natin yung mga ring kasi isasalpak na natin sa iba. Wala tayong magagawa kahit ayaw natin. Pero, talagang kung makikita nyo naman yung kalagayan ng mga ibon is wala na silang pag-asa. Masasayang lang yung oras at pakain natin. At least itong mga sitter natin is makaka-rest na. Ito, may 2 itlog uli sila. Baka salpakan na natin sila ng ibang egg. Kasi healthy naman na tong cock. Okay naman na siya. So, ayun. Balik muna tayo sa Flyers Loft natin. Alright, so ayun. Nandito na pala yung isa sa ano natin. Sa niloftline natin. Ito, pababa na rin ata tong isa. So, hindi na natin pinakita kung ano yung ginawa nating culling procedure. Pero marami namang ways kung paano mag-cull. Siguro isa sa pinaka-mercy killing na pwede nyong magawa is ilublob siya sa tubig or ayun nga, i-ano na lang yung ulo. Basta kung ano yung way na maisip nyo. Pero ako kasi sa tubig na lang, nilulublob ko na lang sa tubig pagka ganun na talagang unhealthy na sila at wala nang pag-asa. Sayang naman kasi yung, sabi ko nga, katulad ng ilang beses ko nang paulit-ulit na sinasabi, masasayang lang yung oras pakain natin doon. At the same time, syempre, kung gamutin nyo yun, magkano pa yung magagastos nyo doon sa isang ibon na yun. Pero kung napaka-importante ng ibon, why not? Kung breeder naman. Pero parang kung gano'n naman na flyer naman, pwede nyo naman siya mapalitan, ikal nyo na lang. So, ayun. Siguro naman, explain ko na ako sa inyo kung ano yung purpose at bakit kailangan nating magkal. Kung may mga katanungan kayo, iwanan nyo lang sa comment section. Alright. So, susunod na vlog ulit. Peace out!